Topic po natin, high cholesterol. Paano natin ibababa ang cholesterol, pati triglyceride? Makukuha ba ito ng walang gamot? Sino kailangan uminom ng gamot tulad ng mga statin, atorvastatin, simvastatin at iba pa? Okay? Ililinaw ko lang po, kailangan kasi maintindihan nyo yung principle eh. Hindi kasi po pwede simpleng usapan lang eh, okay? Gagawin ko pinakamadali para maintindihan ninyo. Unang-una po, isa akong internist, isa akong cardiologist, kaya linyang-linya ko talaga to. Itong cholesterol, gamot sa cholesterol, naaral ko yan, lahat ng mga big trials, memorize ko pa yan. Ang ibig ko lang sabihin, itong mga gamot tulad ng atorvastatin at simvastatin, sa tamang pasyente, ulitin ko sa tamang pasyente, makakatulong, makakahaba ng buhay, makakabawas ng heart attack, malaking tulong. Sa tamang pasyente, kung lahat kayo nakikinig, dun lang sa group. Pero, kung ibibigay natin tong mga statin, atorvastatin, simvastatin sa maling pasyente, kung ibibigay natin sa lahat ng tao, sa tingin ko hindi rin maganda. Baka mas marami pa yung side effect na makukuha natin. Okay? So wala ako maganda siya sa tamang pasyente. May good, may bad. Okay? Bago ko bigay yung tips paano ibaba ng walang gamot. Okay? Number 1, sino ba yung makikinabang sa gamot? Okay? Yung makikinabang sa mga atorvastatin, simvastatin, yung siguradong panalo, siguradong masahaba ang buhay, yun yung na-heart attack na. Dati na heart attack, talagang barado na yung puso. Nakita na may mga bara-bara, 2, 3 ugat, na-bypass na, na-angioplasty na. Yun, may benefit talaga to. Panalo yan. Pati aspirin, simvastatin, para sa high blood, panalo talaga yun. Prolongs life by 9 to 10 years. Lampas sa life expectancy pa niya ito. Yung mga diabetic, panalo rin. Diabetic, lalaki, smoker, panalo din sa mga gamot. Yung super taas ang cholesterol, yung super taas. Ang normal cholesterol is 200 milligrams per DL, isang unit to or mas mababa. Hindi ko sinasabi yung taas na 204, 205. Yung super taas, yung 300 na cholesterol, yun. Pag super taas na, 280, 290, 300, may tulong na to. Sobra na taas eh. Over ka na. Sino pa makakatulong dito? Itong mga statin. Yung may lahi na mataas ang cholesterol. Merong taong ganyan. Lahi nila, lahat sila matata. Payat sila, hindi sila mataba kumain, pero yung nasa dugo nila. Or yung may kamag-anak kang na heart attack ng batang edad. 50 years old pa lang yung nanay, tatay, lolo, lola na heart attack. Ibig sabihin, meron ka sa dugo na talaga nagpapalapot, lahi nyo maaga yung heart attack. Itong mga grupong to, actually hindi masyado marami itong mga pasyente, sila may tulong talaga. Bukod dito sa lifestyle change, kailangan nyo uminom ng gamot. Yun talaga panalo kayo doon. Pero, ililinaw ko naman, pero sa mga karamihan ng tao, let's say, babae, edad 30 years old. Okay? Tapos yung cholesterol niya, lampas lang konti ng 200. Let's say, 210, 220. Ako nga, kahit mga 230, 235. Basta, babae, walang high blood, walang diabetes, wala naman sakit, puro diet lang ginagawa ko. Ito lang, exercise lang. Hindi nyo pa kailangan uminom ng gamot. Yun ang paniniwala ko. Tama naman yun eh. Kahit kanino naman kayo doktor pumunta, kahit sa cardiologist kayo pumunta, sasabihin naman nila, bago ka bibigyan ng statin, ita-trial ka muna eh. Bibigyan ka ng 2 buwan. Diba? 2 buwan, sige, ibaba mo yung cholesterol mo ng sariling trabaho. Diba? Ikaw muna gumawa ng paraan. Baka mababa mo ng 240, mababa mo ng, ilapit mo na sa 200. So, 240 and below 2. Yung iba kasi, konting taas lang, 205 lang yung cholesterol, bibigyan na agad. Wala naman risk factors, di ba?
So, tatanungin mo, Doc Willie, bakit ayaw mo bigyan ng gamot yung mga konting taas lang ng cholesterol pero low risk, yung wala namang sakit? Bakit ayaw ko? Kasi lahat ng gamot may side effect. Kahit sabihin natin, maliit ang chance, sinabi ko nga, ano ang mga possible na medyo rare lang naman side effect ng statin? Number 1, may muscle pain. May ilang tao lang, may ilang percent, siguro 1 to 2% pwede sumasakit yung muscle. Okay lang kung konting sakit ng muscle lang. Another possible side effect ng statin, liver. Tataas yung SGPT, SGOT. Pwedeng magka-liver damage. Pero maliit lang naman siya, 1 to 2%. Mga ganon. I don't have the exact number, basta maliit lang siya. At meron pang bagong possible side effect ang statin. Pwedeng tumaas ang blood sugar. Hindi pa ganun ka-sure, pero parang nakakataas in a few percentage. Maliit lang na percent. Pero ang point ko, kung hindi mo naman kailangan, hindi ka naman aatakihin sa puso, yung ugat mo naman sa puso, wala pa namang barado. Hindi ka naman naninigarilyo, hindi ka naman umiinom ng alak. Diba? So parang kung babae ka, healthy ka, I don't think you need it. I-try muna natin dito sa magandang tips ko. I have 15 natural remedies, mabababa mo yung cholesterol mo. At pag hindi lang nakuha dito, pag hindi tayo pumasa dito, tsaka na tayong minom na gamot. Okay? So, sana po malinaw. Sa tamang pasyente, malaking tulong tong mga simvastatin at atorvastatin, tuloy nyo lang. Pero sa maling pasyente, tingin ko, baka mas panalo na huwag na lang. Tsaka yung dose ko ng statin pala, may ibang doktor kasi, nasa trial kasi gusto nila high dose. High dose, mataas. Sa akin, mas mataas kasi yung dose, mas mataas yung side effect. Sa akin, low dose lang. Low dose lang. Lastly, bago ko bigay ang tips, explain ko lang, like ito si Doc Lisa. Doc Lisa, hindi naman ganun kataba. Pero, ang cholesterol ni Doc Lisa, 290. Wala siyang high blood, wala siyang diabetes. Kain niya, minsan may taba din. Pero, okay naman diet niya. Pero ang cholesterol niya, 290. Diba? Kung ang cholesterol ni Doc Lisa, 240, 230, okay lang siguro. Pero sa kanya, 290 Minsan 300 May lahi sila Baka namanan niya sa magulang niya yung super taas. So, kahit wala siyang risk factor, pag ganun kataas, minsan 280, 290, meron siyang gamot. Meron siyang atorvastatin. So, umiinom si Doc Lisa ng atorvastatin, pero low dose lang. 10 mg siguro 3 times a week, 4 times a week. Ganun lang yun. Atorvastatin, 10 mg. So, binabalance lang kasi sobra naman taas. Ayaw mo rin naman ganun kataas. Pero tulad na sinabi ko, kung di naman ganun kataas yung numbers nyo, kung 240 and below, walang risk factor, sa tingin ko, itong mga tips pwede na. Okay? Sana malinaw. Walang issue dito, maganda gamot o hindi maganda. Sa tamang tao, maganda. 'Di ba? Sa maling tao, hindi maganda. Parang antibiotic, explain ko lang. Antibiotic, life-saving yan. May nana ka, may tonsil ka, pwede ka ba hindi mag-antibiotic? May pulmonya ka, kailangan mo antibiotic. Kung hindi, kaya ang daming rheumatic heart disease sa Pilipinas. Hindi uminom na antibiotic sa tonsil. Kawawa yung mga bata natin. Anong magandang gamot? Insulin, injection. Kung hindi na-invento yung insulin, nako, ang dami na namatay ngayon. Di ba? Paano mabubuhay yung diabetic na kailangan ng insulin? Yun talaga life-saving. So, merong gamot talagang life-saving sa tamang tao. Kaya nga tinuturo ko sa yung tama. Hindi to laban ng natural or synthetic. Walang ganun. Kasi karamihan ng gamot dito, ano rin naman halaman din naman yung mga iba dito. Okay? 15 tips paano ibababa nang hindi uminom ng gamot. Try natin. Number 1, exercise. Kung mataas triglyceride mo, triglyceride and cholesterol almost the same naman yan yung factors. Pero pag ang mataas ay triglyceride, medyo prone ka magka-diabetes. At pampababa ng triglyceride is exercise. Okay? Cholesterol din bababa. So, low intensity, maglakad lang 30 minutes a day, magpapapawis, wag lang masyadong mainit. Nakakataas ng good cholesterol, nakakababa ng bad cholesterol ang exercise, nakakababa ng blood pressure ang exercise,
nakakababa ng blood sugar levels. May 2019 study to, 425 adults. Number 2, simpleng tulog. Tulog nakakababa ng cholesterol. Paano nangyari? May pag-aaral, may association, yung laging puyat, mataas ang cholesterol. Bakit? Hindi malinaw, tingin ko pag laging puyat, kain ng kain eh. Laging puyat, di ba? Maraming fast food o sa gabi, di ba? Pag night shift, mas mapapakain ka, may alak pa, di ba? Number 3, paninigarilyo dapat itigil. Kala nyo sigarilyo lang. Yan, hindi po. Ayon sa pag-aaral, pag naninigarilyo ang isang tao, yung bad cholesterol niya, yung LDL, yung bad cholesterol, magiging mas madikit, mas sticky yung bad cholesterol, mas didikit sa artery natin, mas swollen, mas inflame, mas namamaga pag naninigarilyo. Babagsak pa yung good cholesterol. Number 4, sapat na pag-inom ng tubig, napakahalaga. Okay, sabihin nyo, tubig lang yan, Doc. Actually, nakita nila, may isang pag-aaral, drinking water, nakakatulong sa pagbaba ng cholesterol. Paano mangyayari? Di ba sinabi ko sa inyo, para bumaba ang cholesterol, di ba yung mga gulay-gulay, mga fiber, di ba? Kailangan yan, oatmeal, fiber, at iba pa. Pag kumain ka ng high-fiber diet na pampababa ng cholesterol, yung mga fiber na yan, yung mga okra, pechay, lahat yan, kailangan mo sabayan ng maraming tubig. Kasi kung puro fiber lang kakainin mo ng gulay, hindi ka iinom ng tubig, titigas yung fiber. Lalo lang titigas ang dumi mo. Diba? Marami kang fiber, inuman mo maraming tubig para lumambot yung halo, makalabas sa dumi ng maganda. Ano ba naisip ko bigla? Parang semento. Diba gagawa ka ng semento, hindi man pwede walang tubig, diba? Pag yung semento, lagyan mo maraming tubig para mas maganda yung daloy. Kung hindi, pag walang tubig, sobrang tigas. Diba? And also, drinking water maganda sa atay. Ang atay natin, ang nagmamanage ng cholesterol natin, ang atay nagbe-breakdown ng cholesterol. So, pag maraming tubig, mas aandar yung liver natin. Okay? Ay yung metabolism ng liver, kailangan din niya ng tubig para gumana. Number 5, pinakamaganda, soluble fiber. Ito yung pagkain nakakababa ng cholesterol. Number 1 dito, oatmeal. Diba? 1 oatmeal a day, subukan nyo sa umaga. Huwag lang masyadong maraming gatas, lagyan nyo konting prutas, pwede naman. Ang magandang prutas, apple, pears, saging, pwede na rin konti, apple, pear, saging, at strawberry. Yun ang maganda. Pag kumain ka ng 1 oatmeal a day, bababa ang cholesterol mo ng mga 10%. So, pag cholesterol mo 240, ang milligrams per DL, 10%. So, bawas 24, baka 216 ka na lang, o bababa ka. Diba? So, malaking tulong kung kaya mo. Eggplant, okra, maganda rin. Diba? Lahat ng fiber, eggplant, okra, oatmeal, soybean, munggo, lahat yan. Kangkong, spinach, maraming soluble fiber, maraming fiber, tapos sabayan mo maraming tubig, 8 to 12 glasses a day, malalabas yan sa dumi. Bababa ang cholesterol mo. Okay? Yun talaga gulay. Number 6, bawang. Bawang nakakababa ng bad cholesterol. Alam naman natin, di ba? Blood pressure, may tulong din konti. So, wag lang masyadong matapang yung bawang. Number 7 out of 15, mga soybean. Tofu, soy milk, soy protein, yung mga veggie meat, yung mga vegetarian, di ba? Mahilig ako sa veggie meat. Hindi siya karne. Marami na ngayon binibenta, mga unmeat, di ba? Hindi siya karne, pero lasang karne lang. Medyo fake na karne, gawa sa soybean, soy protein. Nakakababa ng bad cholesterol, nakakababa ng triglyceride. Number 8, isda. Maganda isda. Huwag lang masyado mamantika, konti lang mantika. Isda kasi mataas sa omega-3 fatty acids. So, may mga mackerel, tuna, sardine, salmon, mahal. Bangus, okay na rin. Hasa-hasa, tamban.
Pag mataas sa omega-3 fatty acids ang isda, bababa triglyceride, bababa yung plaque. Yung pagbabara sa artery, mas mababawasan. Ano yung kalaban natin? Ituturo ko pala yung kalaban natin, hindi ko pa pala nasasabi yung kalaban. Ang ayaw natin, nandito rin siya eh. Ito pala, number 4. Ang kalaban natin is saturated fat. Okay. Bago, tapusin ko na lang muna para tuloy-tuloy. Number 9, avocados. Maganda rin. May oleic acid, nakababa ng LDL. Number 10, sinabi ko na pears, apples, strawberry. Number 11, pagdating sa mantika, bawasan nyo na lang yung mantika nyo. Huwag lang masyadong prito. Okay? Olive oil, maganda pero mahal eh. Number 12, tsaa. Pwede ang black tea, green tea, may antioxidant yan. Nakakababa din ng cholesterol. Yan, number 13, pupunta na tayo sa taba. Ang bawal na taba at mamantika, yung saturated fat, di ba? Ano favorite natin? O, to, maraming matatamaan. Favorite natin kumain adobo, di ba? Maraming mantika. Nung bata ako, kanin lang, mantika, tsaka toyo, pwede na, di ba? Pero tignan nyo yung mantika ng adobo, mantika ng bistek, o mantika ng nilagang baka, di ba? Habang kinakain mo, liquid siya. Hayaan mo lang dyan. After 2 hours, malamigan. Ano mangyayari sa mantika ng adobo at nilaga nyo? Hindi ba magsesebo? Parang kandila, magiging kulay puti na matigas? Pag ang fat or oil nyo tumigas sa room temperature, yun ang masama. Yun ang masama. Yun ang pinakamasama. Kasi nga, kinain mo, mamaya magsebo sa katawan mo. Actually, hindi naman siya magsesebo dapat. Mainit naman yung katawan natin. Pero siya yung talagang, alam niya naman, di ba? Kaya pwede, pag lumamig na, tanggalin mo yung sebo. So, yung adobo, yung taba ng baboy, baka, chicken, a little less, butter, di ba? Matigas din. Di ba? Yan ang gustong-gusto natin eh. Yang masesebo, yan talaga nakakataas ng cholesterol. Full cream milk, ice cream, pastries, di ba? Croissant, di ba? Konting bawas. Cake, lahat ng icing na gusto natin, napakasarap. Pero konting bawas. Sabi nga, ang dami nga ng fats, kailangan daw ganito lang kalaki. Ganito lang kalaki. Number 14, trans fat, ayaw din. Another kind of fat, trans fat, yung mga margarine, fried foods, nasa fast foods, fried chicken, processed, mga butter, cookies. Di ba masarap yung mga butter cookies? May trans fat. Konting bawas din, kasama din yan sa cholesterol. Okay? And lastly, sabi ko nga, ingat din sa matatamis, konting relaxation, mas maganda rin para bumaba. Pag gagawin nyo lahat to, usually 2 months yan. Sa tingin ko, bababa yung cholesterol nyo. Okay? Kung bumaba ang cholesterol nyo, either matigil nyo gamot nyo, or baka mabawasan nyo dosis ng gamot nyo, magulat yung doktor nyo. Diba? Sabi nyo, uy, bumaba pala bigla. Lalo na kung nagpapayat ka, bumaba pala ng natural way, o babawasan niya yung gamot mo. Okay? Pero syempre, ang final say, ang magdi-decide talaga, hindi naman ako, dapat yung personal doctor nyo pa rin. Kung usually sa puso ang cholesterol, so yung internist nyo, yung cardiologist nyo, siya po bahala mag-decide kung ano pinakamaganda sa inyo. Good luck po. God bless po. Share po natin.